Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong nag-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement. Tayo po ay manalangin before we read our text. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo sa maghapon muli. Palain niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan. Makakita po kami ng mga prinsipyo na mag-encourage sa amin na mamuhay maayos sa inyong harapan, sa inyong ministry, at para rin po sa aming pamilya. Amas, kayo po ang purit maitaas. Patawarin niyo rin po kami sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasala. Po ang aking dalangin. Bless niyo rin po lahat ng nakikinig. Sama po sila naroroon. Po Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito muna po tayo sa 1 Samuel chapter 30 verses 1 to 6. The Bible says, "And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south." Po, yung lugar nila David po ito, na in-invade po ng kaaway nila, mga Amalekites, and Ziklag, and smitten Ziklag, and burn it with fire. So, sinunog po nila yung lugar nila David sa Ziklag. And had taken the women's captive that were therein. They slew not any. So, kinuha po nila lahat ng babae, sabi ng Biblia, at hindi nila pinatay kahit isa. Either great or small, but carried them away and went on their way. So, kinuha po sila. Verse 3, "And so David and his men came to the city, and beheld it was burned with fire." Nung bumalik po sila, actually galing po sila sa gera nila David. At nung pauwi po sila, patungo doon sa lugar nila, dito sa Ziklag, ay nakita po nila na nasusunog, ang kanilang bayan. And their wives and their sons, kasama yung mga anak nila, and their daughters were taken captives. Verse number 4, "Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept." So yung mga kasama po ni David, ay umiyak po sila. At they lift up their voice, maaaring sumigaw po sila. Bakit? Sapagkat maliban sa sunog ang kanilang mga bahay, yung city nila, ay nakuha pa yung asawa at mga anak po nila. Ang sabi ng Biblia, until they had no more power to weep. Talagang naubusan po sila ng lakas sa pag-iyak at pagsisigaw, mga kapatid. Because they lift up their voice, sabi dito. Verse 5, "And David's two wives were taken captives, Ahinoam and the Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelite. And David was distressed." Sabi ng Bible po dito, was greatly distressed. Of course, talagang na-distress siya, di ba? Nalungkot din po si David sa pangyayari sapagkat yung mga asawa niya ay nakuha rin po. And lalong-lalo na yung mga kasamahan niya, mga tauhan niya, ay talagang umiyak po sila di ba? At mga kababayan nila ay nakuha. The Bible says, "For the people spake of us, stoning him." Gusto nilang sisihin si David at gusto nilang batuhin. Because the soul of all the people was grieved. So, napakabigat ng kanilang nararamdaman dahil po sa nangyari na captive po yung kanilang pamilya. Every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Yan po ang pamagat natin, mga kapatid.
Alright, so but David encouraged himself in the Lord his God. Okay? So ganun pa man, nung panahon na si David po ay wala nang makakapag-encourage sa kanya sapagkat instead yung mga kasamahan niya, ang asahan niyang mag-comfort po sa kanya at mag-lift up sa kanya, hindi. Naisipan pa nilang batuhin si David, mga kapatid. Kaya no one can encourage him at this time. Kasi yung mga leaders niya, hindi na nanindigan kasama siya Hindi na siya nilift up or in-encourage. So, sinisisi pa siya dito sa pangyayaring ito. Bakit kasi, maaaring sabihin nila, bakit kasi pumunta tayo lahat, wala tayong iniwang mga warrior dito para sana nag-defend sa kanila. Marahil ganun po. Walang natira. Pumunta sa gera lahat. At yun, napasok po sila ng mga Amalekites. Kaya sinisi nila. Oo, tsaka gusto nilang batuhin si David. Ganun pa man, ang sabi ng Bible dito, but David encouraged himself in the Lord. So, sa panahon po na wala nang makakapag-encourage sa'yo, ikaw na lang, di ba? And sabi dito, himself in the Lord his God. So, bakit na-encourage ni David ang kanyang sarili? Kasi kilala niya naman ang Diyos. Alright? Yan ang advantage natin bilang Kristyano, anak ng Diyos, sa panahon na nagigrieve ka, nadidistress ka, meron kang Diyos na pwedeng tawagan at meron kang Diyos na pwedeng lapitan na magtutulong sa'yo. Meron kang Diyos na makapangyarihan sa lahat, the omnipotent, omnipresent, omniscient God, immutable, unchangeable, and God who is merciful and gracious. Alright, sa atin po. So, meron tayong Diyos na lalalapitan na sigurado pakikinggan tayo at tutulungan, mga kapatid, sa ating mga hinaing. We can find encouragement about knowing God. We can find encouragement in the presence of God. We can find encouragement, mga kapatid, knowing that God is there always para sa atin. So we can encourage ourselves before our God. Sabi ng Bible, David encouraged himself in the Lord his God. Siyempre, itong mga tao ni David na ito ay galing, kumbaga, mahalaga sa kanila ang pamilya mahalaga sa kanila ang kanilang asawa at mga anak. Na-captive. Nalungkod sila, di ba? Alam nyo, may application po dyan alam nyo po, kahit nandyan ang mga pamilya natin, asawa at mga anak natin, pero kinakaptive po sila ng cellphone. Kinakaptive po sila ng social media. Nakakita po kayo ng mga pamilya, nakakain na pero nagse-cellphone pa, walang usap-usap, walang pakialamanan, di ba? Kahit sa kwarto, pansinin nyo po, pagkagabi, kanya-kanyang cellphone yan, kahit mga anak, walang usap-usap. Imaginin mo sa cellphone, 1 oras, 2 oras, pero yung kasama niya doon hindi nakakapag-usap, kahit man lang 5 minutes, or 10 minutes, or 15 minutes doon sa kwarto, or doon sa lamesa, diba? Pero, cellphone yan. Nakakanood ng social media, mga reels, na 1 oras, 2 oras, 3 oras bago antukin at makatulog. So, nakaka-captive po tayo ng social media. Alright? And, dapat nalulungkot po tayo sa mga ganyang pangyayari. So, pinakamahalaga po ay tayo po ay magkaroon talaga ng pagpapahalaga sa ating pamilya, sa ating relasyon sa ating asawa at mga anak. Kung meron man tayong dapat pagtuunan ng pansin at oras, walang iba kundi ang ating pamilya. Huwag po tayong hayaan na makaptive po tayo ng social media. Alright? At wala nang pakialamanan sa bawat isa, na-active na ng mga pinapanood, telenovela, or ano pa man dahilan dyan. Kahit trabaho minsan At mahalaga po ang trabaho, pero mas mahalaga ang oras sa pamilya. Alright? So, mahalaga po na magtrabaho para kumita, pero mas mahalaga po yung oras sa pamilya. Kasi ang nangyayari po ay ang nagiging problema, panay trabaho, panay pera, wala nang oras sa Diyos, sa pamilya. Wala nang panahon sa pamilya. Wala na siyang time kausapin ng kanyang asawa at mga anak. Pagdating sa bahay, pagod niya, kakain lang, and then tutulog na. Pagising ng umaga, kakain ulit, papasok sa trabaho.
wala man lang prayer time, wala man lang devotion, wala man lang instruction, wala man lang kumustahan sa maghapon nangyari, ano ang ginawa ng Diyos sa kanila, wala man yung ganun. Oho. So, bakit? Panay busy sa trabaho at paghanap ng pera. Ng panahon sa... So, sabi ko nga, mahalaga po ang pera, trabaho, pero mas mahalaga ang ating pamilya. Mas mahalaga marami tayong oras sa ating pong tahanan. Alright? So, again, sa panahon na tayo po ay nag-grieve because of possible na pagkakakaptive ng mga pamilya natin sa anumang bagay sa libutang ito, dapat po tayong ma-encourage. We can encourage ourselves before the Lord and beg that God would restore back a good relationship sa ating pamilya, sa Diyos at sa ating mismong members of the family. And by the way, sa kahuli-hulian po itong kwentong ito, nanalangin po si David, mga kapatid, at shall I overcome this troop, yung nag-captive sa kanila, mga Amalekites. So, dininig ng Diyos ang panalangin niya. And they go, rescued their loved ones, asawa at mga anak, at nabawi po nila. Thought all. Walang namatay, nabawi nila lahat, at naging meron po ulit, kumbaga, na-restore back yung mga losses nila. So, bakit? Kasi may Diyos eh. Alright? So, when you encourage yourself in the Lord, meron kang Diyos, pwede mong mabawi yung mga nawala sa iyo. Yung nawalang fellowship, relationship, at oras sa pamilya mo, pwedeng mabawi. Alright? So, dun lang po tayo sa sentro ng kalooban ng ating Panginoon. Alright, tayo manalangin. Dakilang Diyos, thank you po sa inyong salita. Tunay nga sa panahon na no one can encourage us, meron po kaming Diyos na pwedeng kausapin that we can find encouragement sa Kanya. O Diyos, i-bless niyo po lahat ng nakikinig ngayon. Sana sila naroon. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Muli, magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Kuya Hans, yan sa Bulacan. And si Gia, Monmon at Hiraya. Shoutout sa inyo. Or they are watching live. Thank you din po sa pagtanggap ng aming order, no, na oil kalan para sa aming anniversary po yan kasi maraming lulutuin. Opo. At thank you so much, Kuya Hans. And ganoon din sa mga Mark Anthony Silak. Magandang gabi, Kuya Anthony. At na-admit si Ate Monet kanina. We are praying maging successful ang operation niya po bukas. Let's pray for Manang Monet Silak. Sa Batak po yan. At ooperahan po siya bukas na maging matagumpay. So magandang gabi, Kuya Mark Anthony. Diyan po sa Riverside Empenadaan, nagbebenta po yan ng anumang mga ihaw-ihaw dyan or sinamahan niya si Ate Monet marahil sa hospital. And ganun din po si Daddy Albert, no? Nakikinig, nandito po sila ngayon sa pagka-check up po nila bukas. Let's pray maging maganda po ang check up nila sa araw ng bukas. At sa lahat pa po ng nakikinig, saan po kayo dako ng ating bansa at sa buong mundo, ang Diyos po ang magpala sa inyo dyan sa Abra, dyan sa Pandacan, Manila, and of course sa mga Aldan, sina Brother George yan, and iba-iba pa, at ganun din po silang dyan sa Batak, sina Nanay, at tatay dyan sa Batak, Ilocos Norte, ganun din po meron din po tayo nanonood sa South Korea, at ganun din po dyan sa Hong Kong, Manong Wilbur, so magandang gabi po sa inyo dyan. And dyan po sa Hawaii at sa Southern California, Nanay Dora, magandang gabi po sa inyo dyan. Tatay Jojo, ang Diyos pong magpala sa inyo. Sa lahat po ng nakikinig pa na iba-ibang part ng ating sa mundo, ang Diyos pong mag-bless sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless you.